Bakit po 19 counts, particularly of cyber libel, ang inyo pong isinampa laban sa direktor na si Daryl Yap? Dahil meron po kami nakitang 19 instances ng postings niya online which are malicious and defamatory sa aming client, kay Mr. Vic Soto. Kaya po bawat isang post na mapanira ay isa hong count ng cyber libel. I see. Okay, wala pa ho dito yung, that cyber libel. Iba pa ho yung maaaring maging kaso doon sa nilalaman mismo ng pelikula? Tama po. Ang basihan lamang po ng cyber libel sa ngayon ay yung pong teaser video na ikinalat niya, no, online. Yung pong pelikula mismo ay subject naman ng hiwalay na kasong isinampa namin, yung pong writ of habeas data na naglalayong proteksyonan ang right to privacy ng aming kliyente. So iba pa yon kapag lumabas. Okay, dun sa 19 po na cyber libel cases, these are postings. Ano po ba yung nilalaman? Ano po ang description o pagsasalarawan po ng mga nilalaman ng mga posting na ito which makes it cyber libel? Hayagan pong tinawag, pinangalanan ng aming kliyente na si Vic Soto bilang isang rapist. At ito po yung libelous o mapanira. Matagal pong iningatan ni Mr. Vic Soto ang kanyang pangalan sa industriya. Ito'y kalakip nga ng katagang bossing kung tawagin. May respeto, may paggalang sa kanya. At ito'y nasira sa isang iglap dahil lamang sa irresponsableng pag-post ng teaser video ni Mr. Daryl Yap. Masasabi po bang ang pinaka-plataforma po ng inyong basihan tungkol po dito sa pagtatawag ng pangalan at pagbuhay ulit nitong kasong ito ay ang naging kaso na dati at ito po ay wala na po masyadong makaalala kung ano po ang nangyari noong mga panahon na yon, ano po. Pero ang nakaraan po bang pagsasarado ng kasong yon ang basihan po ng inyo pong opensa? Tama po, Miss Corina. Ang basihan po ng aming kaso ay ang katotohanan na wala naman po talagang nangyaring rape. Hindi po totoo yung aligasyon ng rape. Gawa-gawa po ito. At dahil ito po ay ikinalat online ni Mr. Daryl Yap, marami po ang naniniwala na akala nila ay totoo nga itong katagang sinabing ni-rape ka ba ni Vic Soto. At ito po ang nakasira sa reputasyon ng aming kliyente na nagdulot po ng iba't ibang threats, hindi lang sa kanya, pati sa kanyang asawa at minor de edad na anak. Alam na po ba ninyo kung ano ang pangunahin pong plataforma na kinatatayuan po ni Director Daryl Yap para sa kanyang depensa naman? Maliban sa freedom of expression. Yung po kasing intensyon ng may akda, no, the motives o intention or good intentions, hindi ho relevant, hindi ho depensa sa paninirang puri o libel. No? Kahit po maganda ang kanyang intensyon, ang susukatin po natin at titingnan ay yung naging epekto ng kanyang ipinost online sa reputasyon o pangalan ng biktima. Sa kaso pong ito, si Mr. Vic Soto. Ayun. So, ito po namang writ of habeas data para pigilan ang pagkalat ng pelikula. Granted na po ba raw ito ng korte? Tama po. Naglabas po today ng writ, no, ang order, ang RTC ng Muntinlupa na nagsasabi pong granted po yung habeas data petition, yung pong request namin for an immediate issuance ng writ. At in order po, dilabas na po yung writ of habeas data at ito po ay nakaserve na po, pina-receive na po ito kay Mr. Daryl Yap. Ibig pong sabihin, yung pong prayer o yung hinihiling namin sa aming petisyon ay iginrant ng korte pansamantala, hindi pa ho permanente. Maghihiring pa ho para gawing permanente ito, didinggin pa ho ng korte. Pero pansamantala po, may writ of habeas data na. Ibig pong sabihin, yung pong hinihiling namin ay kinatigan o sinang-ayunan ng korte, sufficient in form and substance po ang petisyon. Ayun, so sufficient in form and substance yung basihan kung bakit dapat pigilan. Ano po yun? Ano po yung eksaktong basihan kung paano po napigilan ang paglabas ng pelikula? Inihayag po namin sa petition na yung pong pangalan ng aming kliyente, yung pangalang Vic Soto, yung kanyang pagkakasangkot umano sa isang kaso, ay tinatawag nating sensitive personal information. Sa ilalim po ng Section 13 ng ating Data Privacy Act, hindi po ito po pwedeng kolektahin, i-process, i-disclose, i-share, i-post online nang walang pahintulot ng data subject o ni Mr. Vic Soto.
ito po ay paglabag sa kanyang privacy right. At sa ilalim ng batas po pwedeng pigilan. At kung ito'y na-post na, ay po pwedeng ipa-take down o ipaalis sa anumang social platform niya ito inilagay. Kaya po binibigyan siya ng 5 araw upang mag-report sa korte at sabihin kung ano ang ginawa niya nang matapos niya matanggap ang utos sa kanya ng korte. So may 5 araw pala si Ginoong Yap para sumagot. Okay? And to possibly overturn the writ, maaari pong pagkatapos ang kanyang sariling sagot ay lumabas pa rin po ito? O pwede pong bawiin ng korte o po pwedeng gawing permanente ng korte. Depende po sa ebidensyang ihahain sa hearing na itinakda na rin po ng korte. Sino po ba ang producer? Si Daryl Yap din po ba? May pananagutan po ba ang producer kung iba ang personalidad? Ang nakita po namin sa mga filings ay ang Vincentiments. Kaya yun po ang isinama namin sa demanda. At kung sino pa man po, kasi ang nilagay po namin doon, any person acting for and on his behalf. So kung sino man po ang lalabas at mapakikita sa ebidensya na producer, sasama rin po namin sa demanda. Naniniwala po ba kayong politika ang maaaring motibo sa paggawa nitong Pepsi Paloma biopic bigla pagkatapos ng napakaraming taon na nagdaan? May mga nagbigay po sa amin ng ganong impormasyon pero pinili po namin na mag-focus na lamang sa kung ano yung facts na meron kami sa ngayon. At ang facts na meron tayo ngayon ay si Mr. Daryl Yap po, ang nag-post at nagpakalat nito online. Kaya siya po ang aming pinapapanagot. At kumusta naman po ang inyong kliyente at ang kanyang pamilya? Kanina po ay nakausap namin siya ng personal at sinabi po niya na kung siya lang ay, kung sa kanya lang sana ito nangyari ay okay lang. Kaya lang naapektuhan po ang kanyang pamilya. May mga threats of physical harm, no? Rape threats even. No? Yung kanyang asawa at yung kanyang anak nabubuli. No, hinaharot, tinutukso ng dahil po dito. Hinahanap ng mga tao para sabihan lamang na rapist daw ang tatay mo. Ito po yung nagbunsod sa aming kliyente na magsampa ng kaso dahil naapektuhan na po ang kanyang anak, ang kanyang asawa. Marami ho kasing naniniwala doon sa pinost online. At ito ho ang paraan para maipaliwanag sa tao na hindi ho totoo ito at papapanagutin po natin ang nagkukumit o gumagawa ng paninirang puri. Maraming salamat po sa impormasyon. Good luck, Attorney Enrique de la Cruz, ang legal counsel ni Vic Soto.